nakikita nyo sa inyong mga screen ay ang current situation dyan sa Dangwa Flower Market sa Maynila. Isang maulan na Valentine's Day pero kita nyo naman dagsa pa rin yung mga tao na nandyan para mamili ng bulaklak para ngayon sa araw ng mga puso. Mamaya, Ninya, kakamustahin natin ang presyuhan ng bulaklak kung pababa na ba or mataas pa rin. Araw po ng Biyernes, February 14, 2025. Kapit na Pilipinas dahil aarangkada na ang mga maiinit na balita. Ako po si Ninya Corpus. Raratsyada at maghahatid ng balita sa bawat sulok ng bansa. Sabayang naririnig sa Radyo 630 at 92.3 FM Radio sa Metro at Mega Manila at Regional FM radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Panloloob sa isang convenience store sa Bataan, huli sa CCTV. Bata na putulan ng paa matapos maimpeksyon ang tinahing sugat ng di pala rehistradong nurse. Palasyo, paiiralin daw ang rule of law at hindi makikialam sa proseso ng mga isinampang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Bilang ng mga Pilipinong masaya sa kanilang love life, sumadsad sa record low. An endless universe of celebration, peace, and joy with limitless possibilities. At bagong single ng Nation's Girl Group na BINI, inilabas na bago ang kick-off concert bukas. Dalawang suspect sa holdapan sa isang convenience store sa Bataan, arestado. Akto ng kanilang pang-hold up, bistado sa CCTV. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Central Luzon correspondent Gracie Rutao. Sa kuha ng CCTV ng convenience store na ito sa Hermosa, Bataan, pasado alas 12 ng tanghali nitong Miyerkules, kita ang pagpark ng motorsiklo sa kayang dalawang lalaki. Ilang saglit pa, pumasok ang isa sa kanila habang naiwan sa motorsiklo ang kasama. Sa kuha ng CCTV sa loob naman ng convenience store, dumiretso ang lalaking naka-helmet sa mga crew at nagdeklara ng hold-up. Tinutukan po sila ng unknown firearms. Ayon po dun sa CCTV rin na nakita ng pistol po siya. Then after po niya tinutukan, at naglabas din po siya ng kutsilyo na dinukot naman niya sa kaliwang kamay. Hindi pa nakontento, nagpasama pa ang suspect papunta sa vault. Ayon sa management po ng Alphamart, 201,000 po ang nakuha po ng mga suspect po natin. Ang benta po nila ito ay magmula po ng Linggo hanggang Miyerkules at i-remit po ma'am ito ng Huwebes pero na-hold up po siya ng Miyerkules. Matapos ang pang-hold up, mabilis na humarurot paalis sa mga suspect patungo sa direksyon ng dinalupihan. Pero hindi pa sila nakakalayo. Kaagad nang nakapag-backtracking ang pulisya sa mga CCTV sa lugar at mabilis na natunton ang dalawang suspect. Na-recover din ang isang pellet gun, nakahawig ng caliber 45 na baril na itinapon sa masukal na lugar. Helmet, face cover na may tatak na pirma na itinapon naman sa tubigan at ang itim na motorsiklo na ginamit sa pang-hold up. Nagmamatch po yung mga helmet po at saka yung face cover po na na-recover po nila. Pati yun nga po yung isang caliber 45 resembling ng pellet gun po. Yun nga lang, sa higit 200,000 pesos na nalimas, higit 8,000 piso na lang ang nabawi sa mga suspect. Ang na-recover na lang po namin pera is worth 8,500 po kasi naghati na po daw sila. Yung po isa ma'am, pinambayad na daw ng utang. At yung isa ma'am, naabutan nga namin, nagpapainom na. Okay. At bigyan ng sapatos sa legend, sabi niya. Ayon sa PNP, malinaw na may kakuntsaba ang mga kawatan na empleyado ng convenience store. Dahil na rin po sa pag-iimbestiga ay natuntun po nila yung mga crew at nung kanilang inimbestigahan ay umamin ito na sinasabi na kilala niya at barkada niya itong mga nanloob sa kanilang convenience store. Nakakulong na ang mga suspect at mahaharap sa kasong robbery habang haharap din sa karagdagang kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at COMELEC Gun Ban. FMR News Central Luzon, Gracie Rutao, umaarangkada sa pagbabalita.
Naharap sa posibleng kasong medical malpractice ang isang nurse at doktor sa Cebu. Tinahi kasi ng nurse ang sugat ng isang pasyente kahit hindi naman siya otorisado para gawin ito. Ang malala pa, kinakailangan putulan ng paa ang pasyenteng dapat sana ay kanyang gagamutin. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Iniimbestigahan ngayon ang isang nurse at doktor ng Toledo City General Hospital sa Cebu. Naputulan kasi ng paa ang isang 6 na taong gulang bata dahil sa umano'y malpractice. Nakatapak umano ng bubog ang bata noong nakaraang linggo. Dinala siya sa Toledo City General Hospital para ipagamot. Sabi ng nanay ng bata, tinahi ng isang nurse ang sugat ng bata at sinabihan silang bumalik sa susunod na linggo. Matapos ang ilang araw, nangitim ang paa ng bata at nangamoy. Ibinalik ang bata sa ospital. Sabi ng tuminging doktor, kailangan ng putulin ang paa ng bata. Base sa inisyal na investigasyon, hindi pala registered nurse ang tumahi sa sugat ng bata kundi isa lang nursing attendant. Sabi ng hospital chief ng Toledo City General Hospital, doktor lang ang maaaring tumahi ng sugat at hindi nurse. Kana siyang let me enlighten po. sige. So kana siya nga pumaagi sa it's the doctor's duty kuna siya. Tulubagon nga siya sa doktor nga mo perform sa surgery. On the case of that patient, mo na nga among giimbestigahan kung nganong nainato tong hitabua. So inaalam pa kung paano napunta sa isang nursing attendant ang batang pasyente. Nakilala na ang nasabing nursing attendant at nakahold habang patuloy ang investigasyon. FMR News Cebu, Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Saklap naman ang nangyari doon, partner, na 6 years old lang yung bata at sugat lang dapat yun eh. biro natibo siya. Tapos ganun yung nangyari. Ang tanong mo kanina, di ba? I mean, legit na hospital ba yun? Bakit napabayaan? Sa ospital naman pala siya dinala, Oo. no? At saka talaga namang may nursing attendant sa mga hospital Oo. eh. At dapat nga, doktor ang gumawa talaga nun. So, alamin natin kung bakit ganyan ang nangyari. Siguro, dapat liable rin ng hospital Oo. dyan. Maraming questions na dapat talaga nasagot dun sa report. Pero hopefully, magkakaroon tayo ng follow-up tungkol sa kaso na to. Kasi nga, kawawa yung bata. I mean, 6 years old. Can you imagine, naputulan buong at buhay napabayaan. na, buong buhay na siyang magiging ganyan. So, Dahil sa hindi isang dapat. pagkakamali na dapat na sana ay naiwasan kung Yes. ano. Diba? So, sana nga ay managot yung dapat managot dyan. Samantala, isiniwalat sa Enrile, Cagayan ni Mayor candidate Robert Turinga ng umano'y alok na sure win ng 3 naarestong IT experts. Anya, malalaking tao, kabilang ang ilang retiradong general daw, ang nasa likod nito. May report si FMR News Cagayan correspondent Dolly Kamakam. Ikaw po ay inaresto namin sa pamamagitan ng kautosan. Naaresto kamakailan ng 3 IT experts na nag-aalok umano ng sure win sa darating na eleksyon sa mga kandidato. Isa sa mga nilapitan ng grupo, si Enrile Cagayan Mayoralty candidate Robert Turingan. Muling tumatakbo si Turingan sa pagkaalkalde, katandem niya ang anak. Nagsampa ng reklamo si dating Enrile Cagayan Mayor Robert Bob Turingan sa 3 IT experts na nag-alok umano sa kanya ng sure win sa darating na midterm elections. Ayan na. May mga kaibigan tayo sa COMELEC. Humingi tayo ng tulong. Dinala ako sa CID. Papasalamat ako sa... Di ko na kailangan mag-detention niya sa mga taga-COMELEC. Pumunta kami sa CIDG. Pero para kay Turingan, higit sa pera, mas mahalagang malantad at mahuli ang manasa likod ng pandaraya. Samantala, natukoy na rin ng CIDG ang pagkakakilanlan ng iba pang suspect. Malaking tulong ang mga na-recover na gadgets sa investigasyon ng mga otoridad. Nandun yung agam-agam, nandun yung takot din sa pamilya ko. Kasi alam kong may connection sa lahat at sa ngayon ng gobyerno ito eh. I-check ulit naman ako ano ang tinanggap ng piskal, pero ang initial namin doon sa kanila, swindling estafa, may robbery extortion pa doon, at saka may violation ng Omnibus Election Code. Dali Kamakam, umaarangkada sa pagbabalita. Halos magkasabay na nangampanya ang mga kandidato ng administrasyon at oposisyon kagabi. Ang isa ay sa Visayas, habang isa ay dito naman sa Metro Manila. Narito ang report. Mabuhay
ang alyansa! Mula Ilocos Norte, biyaheng Iloilo naman ang mga pambato ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Noong 2022, pang-8 ang Iloilo sa vote-rich provinces sa Pilipinas na may mahigit 1.6 million votes. Kumpleto muli ang mga kandidato ng alyansa, maliban na lang kay Presidential Sister Amy Marcos. Present pa rin sa proclamation rally si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ng Pangulo, mahalagang maihalal ang mga kandidato ng administrasyon para masiguro ang pagpapatuloy ng mga programa ng gobyerno. Hindi rin aniya mapapahiya ang publiko sa mga kandidato ng alyansa dahil alam nila ang kanilang gagawin at hindi parang mga OJT lang. Samantala, sa Club Pilipino naman, sa San Juan ginawa ang proclamation rally ng mga kandidato ng PDP laban. Dinaluhan ito ng 9 na kandidato ng oposisyon, maliban kay Pastor Apollo Kibuloy na nakakulong sa Pasig City Jail. Naroon din ang chairman ng PDP laban na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na formal na nag-endorso sa mga kandidato ng oposisyon. Umalingaw-ngaw ang kontrobersyal na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihin ang mga salitang "patayin natin ang mga senador" sa isang pampublikong pagtitipon. Ang pahayag na ito ay agad na umani ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga senador mismo, human rights group at maging ng publiko. Ayon sa ilang mambabatas, hindi dapat binabaliwala ang ganitong klaseng pahayag, lalo na't posibleng magdulot ito ng banta sa seguridad at demokrasya ng bansa. Oo, grabe, no? Oo, mamaya may makakausap tayo tungkol dyan sa reaction nila. Kung anong reaksyon nila Yes. dyan, no? Samantala, iginiit ng Malacanang na hahayaan nito ang proseso ng batas sa mga reklamong kriminal laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa palasyo, hindi ito makikialam sa mga legal na usapin at igagalang ang judicial proceedings na isinasagawa ng mga kinauukulang ahensya. Dagdag pa ng Malacanang, naniniwala ito sa rule of law at patuloy na magmamasid sa magiging takbo ng reklamo. Matapos ang 2 linggong rollback, kabig na naman next week ang mga oil company. Sa monitoring kasi ng Energy Department, may napipintong oil price hike sa susunod na linggo. 45 centavos hanggang 75 centavos ang inaasahang dagdag singil sa presyo ng gasolina. 30 centavos hanggang 60 centavos naman sa diesel, habang 15 centavos hanggang 30 centavos naman sa kerosene. Base ito sa 4 na araw pa lang na trading sa world market. Sa aming pagbabalik, mga OFW na humiling ng repatriation mula Israel, nakauwi na ng bansa. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Matagumpay na naitataboy ng mga barko ng Philippine Coast Guard ang mga Chinese ships na nasa West Philippine Sea. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na itulak ng BRP Cabra sa layong 101.44 nautical miles mula sa Bani, Pangasinan ang China Coast Guard vessel CCG 3304. Nakalapit na daw ito sa 43 nautical miles mula sa baybayin ng Bolinao, Pangasinan noong Miyerkules. Samantala, dumiretso anya patungong Bajo de Masinloc ang CCG 3304 pero pinalitan naman ito ng CCG 3103. Samantala, mariing pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines ang mga paratang ng China na ang Pilipinas ang aggressor sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., hindi totoo ang mga akusasyon ng China. Iginiit din niyang lehitimo ang mga aktibidad ng mga puwersang Pilipino sa loob ng exclusive economic zone nito. Dagdag pa ni Bronner, ang mga aksyon ng AFP ay naaayon sa international law at naglalayong protektahan ang soberanya ng bansa. Itinanggi rin ng militar ang pahayag ng China na may commitment umano ang Pilipinas na alisin ang missile system ng United States sa bansa.
Ayon sa AFP, walang anumang kasunduan o pangako na aalisin ang US Missile Defense System sa mga itinakdang Enhanced Defense Cooperation Agreement sites. Giit ng militar, ang mga missile galing Amerika ay bahagi ng defense system ng Pilipinas. Sa iba pang balita, hinihikayat ng Armed Forces of the Philippines ang South Korea na sumali sa Squad. Isa itong informal multilateral security partnership na binubuo ng Estados Unidos, Australia, Japan at Pilipinas. Ayon kay AFP Chief Romeo Browner Jr., kung sasali ang South Korea, lalong lalakas ang kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon at tataas din ang kahandaan sa mga hamong pangsiguridad. Ang Squad ay itinatag upang paigtingin ang defense cooperation ng mga kasaping bansa. Tuloy ang 2025 Balikatan Exercises kahit pa nataon ito sa araw ng halalan sa May 12. Ayon sa AFP, ang taunang pagsasanay na ito kasama ang Estados Unidos ay mahalaga upang palakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa. Bagamat natapat ang schedule ng balikatan sa panahon ng eleksyon, tiniyak ng AFP na may sapat silang mga tauhan para tiyakin ang seguridad ng bansa. Binati ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. ang tropa ng militar na kabilang sa grupong nakapatay sa top NPA leader na si Mirna Solarte alias Ka Maria Malaya. Napatay si Ka Maria Malaya sa isang engkwentro sa Butuan City noong Miyerkules. Sabi ni Bronner, malaking dagok sa hanay ng mga rebelde ang pagkaka-neutralize kay Ka Maria Malaya. Itinuturing niya itong tagumpay hindi lang ng militar, kundi maging ng sambayanang Pilipino. Balik Pilipinas na ang 29 na overseas Filipino worker mula Israel. Kabilang sila sa mga OFW na nag-avail ng repatriation program ng gobyerno. Ito ay kaugnay pa rin ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Israel at ilan pang bansa sa Middle East. Mula nang pumutok ang gyera sa pagitan ng Israel at Hamas noong October 2023, umabot na sa 1,205 OFWs at 33 dependents ang bumalik sa Pilipinas. Sa balita abroad, sa pulsa video ang pagbagsak ng isang US fighter jet sa San Diego Bay sa California. Sa video, kita ang biglang pagbulusok ng aircraft sa look. Wala namang nasaktan dahil naka-eject o nakalabas agad ang dalawang piloto bago bumagsak ang jet sa tubig. Mga mangingisda raw ang tumulong sa mga piloto at inoobserbahan sila sa ospital. Sa India naman, sumakay at nagwala ang isang toro sa loob ng pampasaherong bus. Kita sa video na kanya-kanyang diskarte ang driver at konduktor para makaalis lang sa sasakyan. Maya-maya, sinipa ng toro ang salamin ng bus. Sa takot na baka sugurin ng hayop, hinintay na nila itong kusang umalis. Wala namang nasaktan dahil pabiyahe pa lang ang bus. Sa China naman, panira ng moment ang isang trabahador ng factory sa Hong Kong. Ang isang biglaang disgrasya. Panoorin natin ang video. Okay. Ano naman ang... naka-break nga naman siya, tapos bigla na lang nag-drive-thru doon sa ano niya. Paliwanag yun na mabuti. Oo, bigla na, kahit tayo nagulat, nakagulat na nga yung video, nagulat pa tayo doon sa nakakagulat nangyari. nga. Oo, kahit ako nagulat isipin mo, no? Nagbe-break, Yossi break ba yun? Oo, Yossi break nga, no? Biglang may nag-drive-thru sa harap Bigla na niya. lang. Buti hindi sa kanya tumama yun. Yes, buti medyo malayo-layo siya. Okay. Sa ibang balita naman, flowers o mga bulaklak ang usual na default gift tuwing Valentine's Day. At syempre, default na bilihan din ang dangwa sa Sampaloc sa Maynila. Naroon ngayon si FM Radio DJ ID Wow. DJ ID, Happy Valentine's sa'yo. Okay, DJ ID, I think naka-mute ka ba? Speechless siya. Sa Valentine's Day, pinagtrabaho natin siya. Oo nga eh. Speechless. Nako, sorry. Happy Valentine's sa'yo, DJ ID. Yes. DJ ID Wow.
nako, talagang wala Wala, pa rin. wala yung Maganda audio makamusta niya. natin yung dahil di ba pinag-uusapan natin kahapon, Ninya. Dapat maganda rin nag-live tayo kahapon. Kasi doon ka palang bibili. Ngayon, ano na lang yung mabibili mo? Kasi ngayon talaga yung araw ng Valentine's Day. Oo. Pwede kayong humabol. Ewan ko kung mas mahal o mas mura. Hindi, yun nga eh. compared sa Siyempre, kanina. mataas kahapon. Ngayon, kung maraming stock pa sila at konti lang yung bumili, ibabagsak presyo ba Ibabagsak nila yan, ano? So, Oo, ang alam mo, mahal magandang technique din yan. Ang tanong, baka naman lanta na, naging dried flowers na, yung mga Hindi naman fresh siguro. flowers. Oo. Alam mo, sabi nga nila, better late than never. Kung medyo gabi na, okay pa. Yes, ayan yata si ID. Makakausap doon. ID, Wow. DJ. ID Wow. ID, wow. Happy Valentine. Okay, how are you? Sorry ha, hindi ka nakapag-date ngayon. Nandiyan ka sa Dangwa. Yes, isang maulan na Valentine sa inyo, Nina and Jack. Kakatapos lang na malakas na pagbuhos ng ulan dito sa Dangwa Floral Market. Umulan o umaraw man, nananatiling bukas ang mga flower shop dito at tuloy-tuloy pa rin ang pamimili ng ating mga kababayan. Kahit na traffic at napakaraming tao, sulit mamili dito dahil bukod sa napakarami kayong options para sa mga bulaklak at arrangements, mas mura talaga dito kumpara mo sa malls or sa iba pang flower shops. Dito makakabili ka ng mga rosas at sunflowers sa halagang 150 to 200 pesos per stem. At kung kayo naman ay may budget, makakabili kayo ng mga mas mamahaling bulaklak tulad ng Ecuadorian roses sa halagang 500 pesos per stem. Nagbebenta rin sila dito ng mga arrangement or bouquet at ayun naman ay nasa halagang 500 pesos to 4,500 pesos sa kasalukuyan. Ayan, sa mga gustong humabol, 24/7 bukas ang Dangwa at mga kasalukuyang mababa na ang supplies ng mga bulaklak dito. Pero para sa mga gustong humabol, huwag kayo mag-alala dahil nag-aabang ang mga floral shops para sa pagsalubong ng mga supply around 7 to 8 p.m. ng gabi. And base sa mga na-interview namin dito, marami talagang namimili sa araw ng Valentine's, kaya sila nagkakaubusan. Pero meron pa. Oo, may mabibili pa ba? Hindi ba nagmamas mura ngayon Oo. dahil parang patapos na yung Valentine o mas mahal? Actually, Nina, mas mahal ang bulaklak ngayong Valentine's Day. And base sa mga na-interview namin, bukas pa daw bababa, posibleng bumaba ang mga presyo ng bulaklak. Uy, pwedeng technique yun. Yes, bukas na lang baka tayo bukas na lang bibili. Pero DJ, ID, pero may mga humahabol. Kasi definitely, maraming nagplano pumunta ngayong hapon, pero naging maulan. So, Yun nga dumami Manira. pa rin ba? Oo, dumami pa rin ba yung mga namimili? Or medyo mababa sa expectations nila? Banda dito sa Maria Clara, medyo umuunti na ang tao pero dagsa pa rin ang tao sa dapitan sa Laon-Laan area. And yung mga display na nakikita nyo, most likely yun na po ang mga natirang bulaklak na pwede nyong bilhin. Maganda pa naman, like yung nasa likod mo. Magkano kaya yan? Yes, yun nasa likod mo. Dried flowers ba yan? Nako, Nina, yung mga nasa likod ko kanina, punuan yan pagdating namin dito. Pero ngayon, nakikita nyo naman na ubusan na. Pero yung mga ganyang bouquet, nasa halagang 500 pesos yan. Pwede na To yun. 1,500. Oo. Pwede na yan. Totoo Pwede na yan, hindi dried flowers. Dried flowers Yes. ba yan? Oo, mga totoong bulaklak po yan. Actually, yung mga bulaklak na yan, uso rin ng dried flowers ngayon. So kung gusto nyo rin makatipid-tipid, mas mura daw bumili ng dried flowers. Tsaka at least siya, mas may forever sa dried flowers. Yes, mas tatagal, di ba? Okay, DJ ID. Bukas na ako bibili. Bukas na kami bibili, ha? Maraming salamat. Sa aming pagbabalik, ang mga tips sa pagpapanatili ng masayang relasyon. Alamin. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Hindi lahat ng in a relationship happy. Base yan sa survey ng Social Weather Stations o SWS. Ang bilang daw ng mga Pilipinong masaya sa kanilang love life sumadsad sa record low. Alamin natin yan mula sa report ni FM Radio DJ Kim Churva. Ano ang estado ng iyong puso ngayong Valentine's Day? At hindi na muling umibig pa?
Base sa survey ng Social Weather Stations o SWS, record low ang 46% na masaya sa love life. Bumaba yan kumpara sa 58% noong December 2023. 36% naman ang naniniwalang may chance pang mas sumaya ang love life. At 18% naman ang walang love life. Bakit kaya maraming may love life pero hindi naman masaya? Ayon sa isang love and relationship expert, posibleng, una, nasa relasyon kang gusto mo nang bumitaw pero di mo kaya. O pangalawa, mabilis ka namang bumitaw. Sangkap ng isang masayang relasyon ang pagkilala sa iyong the one. Pero hindi yan nagtatapos dyan. Dahil dapat, ikaw mismo walang excess baggage. Kim Churva, FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. Nako, ang laki pala ng ibinaba ng porsyento ng mga in a relationship. Pero hindi masaya. Partner Jack, ano masasabi mo dyan? Well, ako naman masaya, pero ako ay nagbabasa lang ng news at hindi naman main character dito. So, hayaan na lang natin ang masa ang magbigay ng kanilang mga masasabi kung ano ba yung kanilang sikreto para mapanatiling mainit ang kanilang relasyon. Ang feelings mo is very excited ka, may gana ka gumising sa umaga, and of course, I can see and I observe in my surroundings that all peoples has love. They feel comfortable and happy. Ang sekreto po yon is give understanding, patience, and of course, manage your time. Tolerance. When we say tolerance, it's all about accepting and maintaining and also understanding what was your partner. Tiwala sa isa't isa, give and take. Maging tapat lang kayo sa isa't isa, sir. Then, mahalin nyo lang ng tunay yung isa't isa. Kasi masaya ang love life kasi meron ka palagi masasandalan every time na may problema ka. Okay, at least yung mga na-interview natin, hopeful. Oo, di ba? Oo, hindi hopeless. Yes. Oo, doon tayo sa may hope pa. Oo, tsaka maganda usapang tungkol Valentine's Day ngayon. So dapat yan talaga ang pinag-uusapan natin. At partner, yan nga, may bisita tayo ngayong gabi na expert pagdating sa relationships at dating. Welcome natin si US Certified Matchmaker at Dating Coach, Miss Vanessa Antonio. Magandang gabi, Coach. Magandang V. gabi. Thank you for having me Yes, here. and thank you para pumunta ka dito sa aming studio sa Arangkada. Welcome sa Arangkada Balita. Yes, thank you very much. I'm excited. Oo, alam mo, yan ang kailangan ng mga na-survey, na bumaba ang kanilang feeling na masaya sila sa kanilang relasyon. So Coach, sabi nga nitong survey, record low daw ang mga in a relationship na happy sa kanilang relasyon. Kaya ang unang tanong ko, ano-ano ba ang posibleng factors kung bakit nawawala na yung happiness sa isang relasyon? And how do we keep the fire burning? Kantahin mo nga yun, partner. Huwag na lang. Coach B. Ayan, thank you for asking. Well, nakakabit yung relationship happiness sa relationship satisfaction. And so, if you are part of a relationship na feeling mo hindi ka na masyado satisfied, it could be feeling mo you can do better. O kaya naman feeling mo hindi ka na-appreciate, then the satisfaction goes down and nagiging unhappy ka kasi iniisip mo, why am I here? I could be somewhere else na siguro with somebody na mas maganda, mas sexy, mas mayaman. So kapag may mga ganong thoughts na, because of social media also, lalo yung na-highlight, no? Because there's so many people, it gives an illusion na I could do better. But the truth is, not everybody who is single will be happy to be in love with you or be in a relationship with you. So medyo lack of appreciation because of the illusion that there's somebody out there na better. Pero Coach B and Nina, kumbaga hindi kaya yan yung parang tipong dati lagi mo siyang binibigyan mo bulaklak. So nagiging nasanay siya. Tapos eventually naging normal na yon, parang nawala na excitement. Dapat ba
medyo... Ituloy pa rin yung mga ganong... Oo, mga or dapat medyo acts bihira of, para medyo nandun pa rin yung nasasabi, kinikilig pa rin pag binibigyan. thoughtfulness. Yeah. That's a very good observation because dating is a lifestyle. Hindi ibig sabihin na naging asawa mo na, naging jowa mo na, yung mga ginagawa mo nung nanliligaw ka is you will stop. Sabi nga nila, women usually hope for the man to change, while men, they hope for the woman to stay the same. And so in relationships, one basic rule that we've seen in the relationships and the marriages that we've helped is if you do one act of kindness every day for your partner, then mataas yung chance that they will stay, and hindi lang stay, they will be happy being your partner in life. Kasi some people stay pero napipilitan. Yes. So we Oo. want them to be happy. Ano yung mga acts of kindness ang tinutukoy mo dyan, Coach V? It could be, Nina, it could be as simple as pinagtitimpla mo ng kape with no miss every morning Oh yung my partner gosh. mo. That's one, acts of kindness. Second would be pagdating nila, kahit galit na galit ka or inis na inis kasi sometimes siguro may mga challenges sa finances, always mong sinasalubong ng hug pag dumadating yung mister or misis mo. So regardless of what's happening, that's an act of kindness. So dapat consistent tayo doon na mayroon pa ding partner kita kahit hindi tayo magkasundo today. Tsaka Coach V, kunyari, with regards sa text messaging naman, kunyari, bago may message ka ng good night, gano'n. Kumbaga, minsan may naka-template ka na eh. Na puro ganun lang. Dapat ba medyo tinitwist mo, naglalagay ka ng ibang, kakaiba to. Or sabihin, eto din yung message mo, nag-copy and paste ka lang eh, di ba? Yes, absolutely. So it's our human nature to look for something new. Sabi nga lang, quest for novelty. Kaya nagfi-fail yung mga marriages kasi paulit-ulit na lang. And so one of the tips, mga relationship expert tips, if you want the fire to remain or the fire to come back in your relationship is totoo yung do something new together. It could be going to a new place na kayong dalawa lang, first time nyo pareho. It could be going to a new restaurant na both of you have never been before. Kasi ganun talaga meron tayong need na bago naman. Kasi kapag paulit-ulit na feeling natin na memorize ko na yan, memorize ko na yung partner ko. Wala nang surprise. Nagiging predictable na. Ay, ganun. Yes. Parang yung iba, parang feeling nila boring na. Yeah, oo. Oo, di ba? Memorize ka na. Oo. Kumbaga So, dati na-excite nga, di ba? Pero yun Oo nga, nga naging normal na siya. Yun nga. So, pwede bang malaman kung ano-ano yung mga common na Yeah. mga pag sinabing red flags pagdating sa mga relationship na dapat bantayan ng mga nasa in a relationship ngayon that something is wrong? Yes. So number one dyan is yung total decrease ng investment nila. Ibig sabihin ng investment. Investment is not only finance, it could be investment in time. Before, it could be emotional investment as well. Before, ikaw yung go-to person niya kapag may ganap sa kanya, whether that's a good news at work or bad news with friends. Ngayon, halos hindi ka nang kausapin. They'd rather go to their friends or to somebody else or a girl or a guy best friend para ikwento kung ano nangyari sa buhay. So withdrawal or pagbababa ng time together is a red flag. Parang may alam akong gano'n na nagpunta sa best friend. Pero naagkaayos na sila. Yeah, oo, di ba? Nagpatato pa eh. Oo, di ba? Oo, di ba? Parehas pa. Okay. Na-cover na. Na-cover na. Yes. Nagbigay na nga ng Ano bulaklak. masasabi mo doon? Ano pala masasabi mo doon, Coach V? Well, I think the woman felt disrespected because by the end of the day, if you would have to go to somebody else instead of yung pinangakuan mo na it's you and me by the end of the day, then you would feel betrayed because of the trust. Diba? So when you have that, then, ayan na, aakyat na, makikreep in na yung relationship dissatisfaction. Kasi hindi mo na ma-feel na, akala ko ba tayong dalawa kahit anong mangyari? You're putting another person in that relationship, and so, if maiba-iba, some will think na I could either revenge or I will exit the relationship. Oo. Pero partner niya and Coach V, bago samantalin ko na yun, curious ako, anong trabaho ng isang dating coach? Yun nga eh. Yes, may nagko-coach para sa
Pagdidate? Matchmaker? Or Parang matchmaker, yes. Yeah. Ano siya? So basically, it's like outsourcing yung love life mo. Di ba nag-hire ka sometimes ng headhunter para makahanapan ka ng presidente o kaya naman secretary, no? If you don't want to be on dating apps, ayaw mo yung swipe right, swipe left, kasi ayaw mo makita yung profile mo in public, then you hire a matchmaker and you talk to that matchmaker. Ito yung criteria ko sa gusto kong makasama habang buhay. Can you just do the job of finding and arrange mo na lang ako on a date when you found somebody like that? And that's what we do. We basically do the legwork para mahanap mo yung partner mo. Imbes na ikaw yung lumalabas every weekend. Yung recruiters na lang namin. Yun naman yung matchmaker. Pero as a dating coach, we believe kasi na yung pagdi-date, skills lang yan eh. Parang social skills, di ba? There are people who are very good with handshakes, with making friends, just like with dating. And hindi lahat born with it. Some needs to learn it. So yun lang tinuturo natin. Oh, how can you make a person feel special? Ano ba yung mga etiquettes when you go on a date? And most importantly is you let them recognize na hindi ka man magaling sa paghanap ng partner ngayon kasi lagi kang pumipili ng red flag. These are the ways on how you can choose a healthy relationship. Ayan. May isa dito nga interesting question kasi recently may survey. Lumalabas na mas marami na raw ang pumipili sa living in daw or cohabitating setup kesa raw nagpapakasal. Bakit kaya? At meron bang disadvantage or advantage ang ganitong setup? Yes. Well, you'll see cohabitating happens in third world or developing countries. In mga first world countries wherein finances is not very a concern, they value yung independence and hindi nila kailangan mag-share ng isang bahay para mag-save ng money. Well, one thing that I would say about living in is based on research, if you live in together with your partner, bumababa yung chance that that will end up in a proposal. Kasi, okay. Biglang, okay. Kung gusto mong ikasal, wag kang makipag-live in. Yes. Totoo, parang tumatagal, parang pag nagli-live-in muna, hindi nag-end up together. Kaya nga, yung diba? iba. Hindi lahat. Hindi lahat. Because some think, especially like the men, we've heard na sasabihin nila, okay naman kami, ba't kailangan baguhin? Not knowing na yung babae pala is hoping for a marriage. For them, living in is a way to get married. For men naman, living in is like, nandun na tayo, bakit kailangan pangguluhin? Alright. And on that note, happy Valentine's Day. Marami kaming natutunan. Coach V. Thank you very much. Namitas po kami sa baba. And of course, partner Nina. Happy Valentine's Day. Thank you guys. Thank you, partner Jack. Thank you. Kala pa naman yung dating coach kung paano makakatipid sa date. Hindi pala. Diba? Again, thank you. My pleasure. And then wait, where can we watch you? Kasi where can we listen sa mga advice mo? Ang galing ni Coach V, ha? Thank you very much. Well, if you cannot work with me personally one-on-one, meron kaming show every night. That is called Love Connect. Mapapanood niyo po yan sa Teleradyo Servisyo at napapakinggan din sa Radyo sa 630. If you want to learn relationship tips para bubalik yung spark sa relationship or kung single ka, paano makahanap ng love life, listen to Love Connect. Every night po yan, 10 p.m. to 12 midnight, Teleradyo Servisyo at Radyo sa 630. Okay, Coach V. Thank you. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Thank you so much again. Salamat. Next time, balik ka ulit. I will. Thank you. Kahit hindi Valentine, Yes, diba? Okay, break muna ha. Ito sa Valentine. At break muna sa paniniket ang mga pulis dyan sa Camarines Sur para magbahagi ng good vibes sa mga motorista ngayong araw ng mga puso. Yan ang umaarangkadang balita ni FMR News Bicol correspondent Jonathan Magistrado. Halatang bumilis ang tibok ng puso at kinabahan ang mga motoristang maagang nasita sa checkpoint sa Sipokot, Camarines Sur. Pero agad namang napalitan yan ng kilig at ngiti dahil imbes na tiket, bulaklak ang ibinigay ng mga bantay na pulis. Kalakip naman yan ang isang flyer na nagpapaalala sa pagsunod sa traffic rules. Gaya ng mag-anak na ito na overloading sa motorsiklo. Ayon sa Deputy Chief of Police, 20 bulaklak ang inihanda nila para sa mga masisitang motorista. Paalala muna ang ibinigay sa mga lumabag ngayong araw para naman daw hindi mabad mood ang mga may date ngayong Valentine's Day. At least maibsan yung medyo kung may nanakit man sila, medyo maibsan naman.
Bukod sa mga motorista, may pa-flowers din sa mga nasa palengke. Si Nanay Annabella, kinilig ng husto dahil ngayon na lang daw siya ulit nakatanggap ng flowers simula nang mamaya pa ang kanyang asawa noong 2022. Ay, siyempre mo ako masihil. Kami nagtao mangyari sa kumburak masima ng agong. May pabulaklak din sa mga motorista at commuter sa Naga City. Pagdating naman sa Legazpi City, may paharana naman ang mga pulis. FMR News Bicol, Jonathan Maestrado, umaarangkada sa pagbabalita. Samantala, may iba't ibang gimmick din ngayong Valentine's Day ang mga government agency sa Mindanao. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nasorpresa ang ilang mga motorista, mga pasahero ng jeep at mga naglalakad lang sa sidewalk nang bigyan sila ng rosas ng mga pulis kaninang umaga sa San Pedro Extension sa Davao City. Nagbigay din ang Davao City Police ng mga bulaklak sa mga senior citizen sa Kosugian Center for Elderly. Kakaibang gimmick naman ang ginawa ng Bureau of Jail Management and Penology sa Davao dahil nag-alok sila ng libreng sakay sa kanilang BJMP bus. Nagpakilig din ang mga jail guard nang bigyan nila ng rosas ang mga babaeng sumakay sa bus. Samantala, nagdeklara naman ng mental health break ngayong araw para sa mga government employee sa mga bayan ng New Corelia sa Davao del Norte at Compostela sa Davao de Oro. Wala munang government transactions ngayong araw maliban na lang sa mga essential services. Samantala, atraksyon naman ngayong araw ng mga puso sa Bukidnon ang higanteng cake sa Capitol Grounds sa Malaybalay City. Ang 2-layered Valentine's themed na cake ay may mga higanteng hugis puso sa ibabaw at pintuan. May night market cafe naman na maaaring pasyalan simula kagabi hanggang bukas. Hernel Tokmo, umaarangkada sa pagbabalita. Sa aming pagbabalik, mga obra ng Bicolanong artist ibinida sa isang exhibit. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Wala pang isang linggo mula nang magsimula ang campaign period para sa 2025 midterm elections, naging mainit na ang patutsadahan ng mga kandidato. Epektibo ba ang mga estrahiya ng mga kandidato na ito? At ano ang maaaring maging epekto nito sa botohan? Para bigyan tayo ng mas malalim na pananaw, kasama natin ngayong gabi sa linya ng telepono ang political analyst at dating political affairs advisor ng Aquino Administration na si Professor Ronald Llamas. Magandang gabi, Professor Llamas. Magandang gabi, Ninya, Greg, no? Medyo iko-correct ko na ng konti, hindi ako professor, hindi pa ako gumagraduate. Okay. Sige po. Pasensya na po, sir. Pasensya na po. Okay. Sir, si Jack Batallones po ang kasama ko ngayong gabi. Po. Si Jack. Okay. Sorry. Okay lang po. Professor o former secretary. Llamas. Ayan. Former secretary. Yes, sir. Ano po ang inyong assessment dito sa unang linggo ng kampanya ng ating mga kandidato at reaksyon nyo din sa mga kaliwat kanan ng mga talagang parinigan na. Walang hindi nag-hold ng punches eh. Well, very very dramatic specifically yung tatlo na launching campaign, no? Halimbawa, yung sa Lawag ni President Bongbong, no? Ngayon ko lang narinig si President Bongbong na bumalat ng ganong katindi, no? Talagang clearly open warfare na ito, no? Yung lahat ng mga banat sa mga Duterte ay binanggit niya, sinuma niya mula dun sa madugong Tokhang, no, na lumalangoy sa dugo, mula dito sa katrayduran sa usapin ng ng West Philippine Sea, hanggang dun sa mismanagement ng pandemic, no, hanggang dun sa corruption katulad ng Parmali, etc. Napakatalas. Ngayon ko lang narinig yung presidente na binabanata ng marami na weak leader, na dinadaga, na urong-sulong. Ito, very definite. At tingin ko yung mensahe niya rito ay wala nang atrasan. Mensahe rin niya ito sa kanyang mga kaalyado sa Senado. Na ito yung aking mensahe at ang ibig sabihin nito ay bumoto kayo for conviction dito sa impeachment ni Vice President Sara. Ikalawa naman, yung rally naman ng mga pink at saka dilaw sa Cavite, ang mensahe naman nila ay perhaps hindi sapat yung pink votes para ipanalo sila,
Kaya tinatawag nila yung sarili nila na independent, hindi opposition. Na for a long time, nitong nakaraang 2 taon at noong 6 na taon ni Duterte, sila ay clearly opposition. Tingin ko, ang kanilang political calculation naman dyan ay gusto nilang ligawan yung ibang mga voting blocks. Halimbawa sa Mindanao, ng mga Duterte, ng Iglesia ni Cristo, etc. Kaya ganoon naman ang kanilang packaging na medyo defining, no? Lalong-lalo na yung statement ni Senator Bam Aquino na yung impeachment is not a people's issue, just a politician's issue. No? Yun nga po, Secretary Llamas, no? Yung, anong take mo dun nga sa sinabi ni, kasi maraming nag-react din niya na sabi, ba't naging ganun yung salita ni former Senator Bam Aquino po? Ano po yung niyo po dyan? Well, ang tingin ko, ang kanyang political calculation ay hindi naman aalis sa kanya yung pink vote kahit ano sabihin niya. No? Pero, ang tingin niya, that is not enough to win. Lalo na, labas siya lagi ng 12 in all surveys. Kaya nililigawan niya yung makakadagdag sa kanya na ang tingin niya ay mas makakasigurado na siya ay mananalo. Halimbawa, yung DDS sa Mindanao at yung mga Iglesia ni Cristo across the nation. Ang problema niya ay ang kanyang weakness ay Luzon, the primate corridor, na hindi naman malakas sa mga Duterte. No? Usually, ang malakas sa Luzon ay yung mga pink at saka yung mga BBM. Yun yung pwede niyang ma-antagonize doon sa kanyang statement na practically sinasabi niya ay laban siya sa impeachment. Okay, yun yung delikado. Secretary Llamas, no, narinig niyo ba yung statement kagabi ni former President Rodrigo Duterte tungkol sa mga senador? Yes. Ano ho ba yun? Kasi talagang threat yan Ano ba, nino-normalize na ba natin yung mga threats na ganyan? Di ba? Tama. Lalo na, kakasampalan ng kaso ng NBI, no, sa DOJ, sa grave threats labang kay Vice President Sara, no? 3 yan Una, yung lugar na pinagdausan ng PDP Laban, yung iconic Club Pilipino. Medyo kino-co-op nila yung role as opposition. Kino-co-op nila yung simbolo ng anti-Marcos, no? Yun yung una, no? Na binibitawan naman ngayon nila Bam at saka nila Kiko. Kaya libreng-libre sila no? Walang magko-contest sa kanila as opposition. Yun yung una. Ikalawa, ay ito yung classic digong, tinataob niya yung lamesa para magmarka. Katulad yan, pinag-uusapan. Pinag-uusapan yung kanyang statement. Ibig sabihin, we're back. We're back in business. No? At ang objective niyan, primarily, is to rally the troops. Yung mga loyalists sa kanila. At hikayatin at himukin yung mga malaking grupo pa na undecided na kukunin nila yung pagtaob ng lamesa. Pero yung ikatlo ay threat yan para kabahan yung kanilang mga kalaban. Dahil with the Tokhang as a track record, with the crimes against humanity sa ICC, ay yan ay pananakot na classic Duterte. No? Na wag nyo kaming ilaglag. No? Wag nyo kaming ilaglag. Wag nyo kaming itabi dahil pwede namin kayong saktan. No? Okay. Maraming salamat po, former Secretary Ronald Llamas. Kaugnay pa rin ng mainit na soundbite na yan, nagtanong tayo sa ating mga kababayan, ano ang reaksyon nila sa biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa pagpatay sa ilang senador? May mga natawa, may mga nabahala, at ano kaya ang naisip nila sa hirit na ito? Ay, bawal. Ay, pangit yung ganung mga joke na ganyan. Mahirap po yun. Dapat na may maparusa dapat yun. Mga ganun. Hindi po mo di magbiro kung mga ganyan. Mahirap yun. Joke naman po siguro. Joke lang. Bawal yun. Hindi. Bawal yun. Kahit joke yun, bawal yun. May karapatan ng bawat tao na pwede siya ireklamo, syempre. Kaya nga tayo nasa Pilipinas, lahat tayo may karapatan. Siyempre kapag nagsalita tayo ay meron tayong consequences or merong mga bagay na pwedeng bumalik sa atin or action na pwedeng gawin sa atin kung ano yung nabitawan nating salita. Kasi ang salita kapag nabitawan na hindi na ito mababawi. Kaya ang payo ko lang ay bago tayo magsalita ay dapat isiping mabuti kung ano ang magiging epekto nito
sa taong bayan o maging sa ating lipunan. Sakto sa Hearts Day ngayong araw ng Blooms, inilabas na ang official music video ng Blink Twice na newest single ng BINI. At bukas naman, all roads lead to Philippine Arena dahil kick-off na ng Grand Biniverse World Tour. Yan ang showbiz report ni DJ Mama Mia. Do you like me blink twice? Are you naughty or nice? Maybe add a little spice if you try. Blooms are screaming kilig dahil inilabas na nga ang newest single ng BINI na Blink Twice. Ang pop song na yan with a catchy beat, sakto para sa mga naghihintay ng sign kung crush ka rin ba ng crush mo. #relate. Got me going crazy, baby, no, don't be lazy. Ang talagang hinihintay ng Blooms, ang kick-off concert ng Grand Biniverse World Tour sa Philippine Arena bukas. Pagkatapos ng Philippine leg, global stages naman ng Singapore, Dubai, London at Amerika ang next stop ng Nations Girl Group. Sa mga pa-northbound bukas, asahan daw ang high volume traffic dahil sa Grand Biniverse concert. Pero bago pa man ang kanilang concert, si Bini Maloy naki-concert. As a fangirl nga si Bini Maloy nang manood sa concert ng OPM Rock Queens. May halong kilig pa nang makikanta si Bini Maloy sa iniidolo niyang si Kichi Nadal. Bukod kay Kichi, nakilala rin ni Maloy ang iba pang OPM icons na sina Barbie Almalbes, Hana Romawak at Luigi Basabas. Ako si DJ Mama Mia ng FM Radio Manila, umaarangkada sa pagbabalita. At yan ang mga balitang umarangkada ngayong araw. Ako po si Nina Corpus. At ako naman po si Jack Batallones para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita. Walang lunch break ang pagseserbisyo. Kasama nyo sa tanghalian, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Nina Corpus, kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad,